Ang dilim ng gabi ay tila kumot na bumalot sa buong bayan, pero ang ingay ng mga tao sa labas ng simbahan ay hindi maitatanggi. Ang mga ilaw mula sa mga poste ng kalsada ay nagbigay ng liwanag sa mukha ng mga bisitang naghihintay. Ang halimuyak ng mga bulaklak na nakapalibot sa lugar ay tila bumabalik sa akin. Hinahatak ang bawat alala ng gabing iyon. Ang gabi ng kasal ko. Ngunit hindi ito kwento ng kasalan. Hindi ito kwento ng pagmamahalan. Ito ang kwento ng pagtakbo. Ang kwento ng pagtataksil, hindi sa kanya, kundi sa pangako kong ako'y magiging kanya. 5 taon na ang lumipas mula noong tumakas ako. 5 taon na ang lumipas mula noong iniwan ko siya sa altar, nakatayo, naghihintay, habang ang lahat ng tao sa simbahan ay nakatingin sa kanya, nagtatanong kung nasaan ako. Hindi ko alam kung paano ko nagawa iyon. Ang lahat sa akin ay sumisigaw na mahal ko siya. Si Emil, ang lalaking nangako sa akin ng walang hanggang pag-ibig. Ngunit sa loob ng puso ko, may boses na tila sumisigaw mula sa kailaliman. Hinihila ako palayo sa kanya. Palayo sa kasal, palayo sa buhay na magkasama naming binuo. Tumakas ako sa likod ng simbahan. Suot ang puting trahe de boda na dapat ay simbolo ng kaligayahan. Ang bawat hakbang ko ay mabigat. Ang bawat paghinga ay mahigpit na nakakapit sa aking lalamunan. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ang alam ko lang ay hindi ko kaya. Hindi ko kaya ang ideya na maging asawa niya. Kahit pa alam ko sa puso ko na mahal ko siya. Sa loob ng mga taon, sinubukan kong kalimutan si Emil. Sinubukan kong kumbinsihin ang sarili ko na ang ginawa ko ay tama. Pero gabi-gabi, bago ako matulog, bumabalik ang alaala ng kanyang mukha. Ang mukha niyang puno ng pag-asa noong huli ko siyang nakita. Ang mukha niyang nasaktan nang malaman niyang wala ako sa altar. Paano ko siya nagawang saktan ng ganoon? Paano ko nagawang sirain ang pangarap naming dalawa? Ngunit ngayong gabi, kakaiba ang pakiramdam ko. May balita akong narinig mula sa isang kaibigan. Ikakasal na siya. Sa iba. Sa isang babae na hindi ako. Sa isang babaeng hindi tumakas. Sa isang babaeng marahil ay mas kayang ibigay ang lahat nang hindi ko maibigay sa kanya. Hindi ko alam kung bakit masakit. Hindi ko alam kung bakit parang binabalatan ang puso ko ng buhay. Hindi ko ba ito ginusto? Hindi ba't ako ang umalis? Hindi ba't ako ang nagtakda ng wakas sa kwento namin? Lumabas ako ng bahay, suot ang manipis na jacket at naglakad sa kalsada. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ang mga ilaw ng poste ay tila mga mata na nakatingin sa akin. Hinuhusgahan ang aking mga desisyon. Ang hangin ay malamig, ngunit ang dibdib ko ay puno ng init. Init ng galit sa sarili, init ng pangungulila, init ng tanong na hindi ko kailanman masasagot. Nakarating ako sa simbahan kung saan siya ikakasal. Hindi ko alam kung bakit naroon ako. Hindi ko rin alam kung ano ang balak ko. Ang alam ko lang ay hindi ko kayang harapin ang katotohanan na may ibang babae nang magpapasaya sa kanya. Ang simbahan ay maliwanag, puno ng mga bisita. Sa labas pa lamang ay naririnig ko na ang tawanan, ang musika, ang mga bulaklak na umaawit ng kanilang sariling kwento. Bawat hakbang ko papunta sa pintuan ng simbahan ay parang martilyo na tumatama sa puso ko. Alam kong mali ito. Alam kong wala na akong karapatan. Pero ang puso ko ay tila hinahatak ako papunta sa loob, papunta sa kanya. Ang mga mata ko ay naghanap sa loob ng simbahan at doon ko siya nakita. Si Emil, suot niya ang itim na tuksedo, ang buhok niya ay magulo tulad ng dati, ang ngiti niya ay maliwanag. Pero hindi ako ang dahilan ng nangiti niyang iyon. Nasa tabi niya ang isang babae, ang babaeng papakasalan niya. Maganda siya, mahinhin, perpektong larawan ng isang babaeng hindi kailanman tatakbo. Napako ang mga mata ko sa kanilang dalawa. Parang pelikula ang eksena, pero hindi ako ang bida. Ako ang kontrabida. Ako ang taong nagwasak ng kwento. Gusto kong umalis. Gusto kong tumakbo ulit. Pero ang mga paa ko ay hindi gumagalaw.
Tila may ugat na nag-uugnay sa akin sa simbahang iyon, sa lugar kung saan nagwakas ang lahat para sa akin. Tumulo ang luha sa mga mata ko, pero pilit kong pinipigilan. Hindi ko kayang makita ng iba na naroon ako. Hindi ko kayang malaman ni Emil na naroon ako, ngunit biglang natigil ang lahat. Ang musika, ang tawanan, ang bulungan, ang lahat ay napatingin sa pintuan. Hindi ko alam kung bakit, pero naramdaman ko ang bigat ng bawat tingin. Nang lumingon ako, doon ko siya nakita. Si Emil. Nakatingin siya sa akin. Diretso. Parang ako lang ang tao sa kwarto. Hindi ko alam kung paano niya ako nakita, kung paano niya nalaman na naroon ako. Pero ang titig niya ay puno ng tanong, puno ng emosyon, puno ng mga salita na hindi niya maibulalas. At sa loob ng isang segundo, naramdaman ko ulit ang lahat. Ang pagmamahal, ang galit, ang sakit, ang lahat ng iniwan ko noong gabing tumakas ako. Lumapit siya sa akin. Ang bawat hakbang niya ay tila martilyo sa puso ko. Ang lahat ng tao sa simbahan ay nakatingin sa amin. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Pero bago pa man siya makalapit, narinig ko ang boses ng babaeng papakasalan niya. Emil, anong ginagawa mo? Tumigil siya. Tumingin siya sa kanya. Pagkatapos ay bumalik ang tingin niya sa akin. Hindi ko alam kung sino ang pipiliin niya, kung ano ang gagawin niya. Pero sa sandaling iyon, alam ko, hindi ko kayang harapin ang sagot. Ang gabi ay tahimik, ngunit ang aking puso ay nababalot ng ingay na hindi ko maipaliwanag. Nakatayo ako sa tapat ng malaking salamin sa loob ng aking kwarto. Suot ang isang lumang puting bestida na tila sinadyang gawing pangkasal, ngunit ang tela nito ay matagal ng kupas. Sa bawat paghinga, ramdam ko ang bigat ng aking desisyon mula noong gabing iyon. Ang gabing iniwan ko si Daniel sa altar. Sa isip ko, paulit-ulit kong naririnig ang tunog ng kampana ng simbahan. Ang tila musika ng pag-ibig na naging isang nakakabinging awit ng panghihinayang. Ang kanyang mukha, ang unang sumulpot sa aking alaala. Si Daniel, nakatayo sa harap ng altar. Suot ang kanyang itim na tuksedo, ang kanyang mga mata puno ng pag-asa habang kinakanta ang pangarap naming dalawa. Ngunit hindi ako dumating. Tumakas ako. Nilamon ako ng takot at pagdududa. Sinira ko ang pagkakataong maging bahagi ng kanyang buhay. Ngayong gabi, sa parehong oras kung kailan dapat sana kami nagsumpaan, ikakasal na siya. Sa iba. Sa isang babaeng hindi kailanman tatakbo palayo sa kanya. Nasa kamay ko ang isang sobre na hindi ko pa nabubuksan. May nakasulat sa harapan nito, para kay Elise. Ang sulat kamay ay pamilyar, pino at malinis. Si Daniel lang nagsulat nito. Dumating ito kaninang umaga at mula noon, hindi ko magawang basahin. Hinahaplos ko ang gilid ng papel. Iniisip kung ano ang laman nito. Paalam ba? Galit? O simpleng pagtatapos ng kwento naming dalawa? Sa labas ng bintana, tanaw ko ang mga ilaw mula sa malayo. Isang hotel kung saan ginaganap ang kanilang kasal. Hindi ko alam kung bakit narito pa rin ako. Nanonood mula sa malayo. Ngunit para bang hinahatak ako ng isang hindi maipaliwanag na puwersa. Hindi ko siya kayang makalimutan. Kahit na ang bawat alaala niya ay parang sugat na hindi maghilom-hilom. Bigla akong napaigtad ng tumunog ang telepono ko. Isang mensahe ang dumating mula sa isang kaibigan, si Lara, na nasa kasal ni Daniel. Ang ganda ng bride, sabi niya. Pero parang may lungkot sa mga mata ni Daniel. Hindi ko alam kung iniisip ka niya. Sana nandito ka. Nasaktan ako. Alam kong ang bawat emosyong nararamdaman niya ngayon ay kasalanan ko. Hindi ko siya binigyan ng sagot. Hindi ko siya pinakinggan. Tumakas ako ng walang paliwanag. Ang tanging iniwan ko sa kanya ay ang pangakong hindi ko tinupad. Sa wakas, binuksan ko ang sobre. Mabagal ang bawat galaw ng aking mga daliri. Tila takot akong malaman ang laman nito. Isang maikling sulat ang bumungad. Hindi ko alam kung paano kita pakakawalan, pero kailangan ko.
Hindi ko alam kung bakit mo ako iniwan, pero pinilit kong intindihin. Ngayon, natututunan kong tanggapin na ang mahal ko ay ang babaeng tumakbo palayo sa akin at hindi ang babaeng nasa altar ngayon. Daniel. Nalaglag ang sulat sa sahig. Ang bawat salita ay tumagos sa puso ko. Ang bawat linya ay isang paalala ng lahat ng nasira ko. Mahal niya pa rin ako. Mahal niya pa rin ako kahit na ako ang dahilan ng sakit niya. At ngayon, ikakasal siya sa babaeng hindi niya mahal ng buo. Hindi ko alam kung ano ang nararapat kong gawin. Ang bawat bahagi ng utak ko ay nagsisigaw na huwag nang makialam na ito ang tamang desisyon. Ang hayaan siyang magpatuloy. Ngunit ang puso ko ay may ibang sinasabi. Hindi ko kayang manatili dito habang alam kong may isang bagay akong magagawa. Agad akong nagbihis, hinubad ang lumang bestida at sinuot ang unang damit na mahagilap ko. Sa bawat segundo, ramdam ko ang bilis ng tibok ng puso ko, ang adrenaline na bumabalot sa akin. Kinuha ko ang susi ng kotse at mabilis na lumabas ng bahay. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kapag narating ko ang hotel, pero alam kong hindi ko kayang magpabaya. Hindi pa tapos ang kwento namin. Habang tumatakbo ang kotse, tanaw ko ang mga ilaw ng lungsod na tila mga bituin na nagbabantay sa akin. Sa loob ng ilang minuto, narating ko ang hotel. Malayo pa lang, kita ko na ang mga bisitang nakangiti, ang mga bulaklak sa paligid, ang musika na dumadagundong mula sa loob. Ang pintuan ay nakabukas, tila sinasadya upang hayaan akong pumasok. Huminga ako ng malalim, pumasok at hinanap siya. Sa gitna ng bulwagan, nakita ko si Daniel, nakasuot ng itim na suit, nakatayo sa tabi ng babaeng ikakasal niya. Ang mga mata niya ay hindi nakatingin sa bride, kundi sa kung saan, sa kawalan. Para bang hinahanap niya ang isang bagay. Ako, bago pa man ako makalapit, tumingin siya sa akin. Napako ang tingin namin sa isa't isa at ang mundo ay tila tumigil. Hindi siya nagsalita, hindi rin ako. Pero sa mga mata niya, nabasa ko ang lahat. Ang galit, ang sakit, ang pagmamahal. Ngunit bago pa ako makagawa ng kahit ano, biglang tumayo ang bride, ngumiti sa kanya at hinawakan ng kamay niya. At sa huling pagkakataon, nakita ko ang isang bagay na hindi ko inasahan. Ang ngiti ni Daniel na hindi para sa akin. Ang gabi ay tahimik, ngunit ang aking isipan ay maingay. Nakatitig ako sa dilaw na ilaw ng lampara sa tabi ng kama, ngunit ang mga mata ko'y tila hindi nakikita ang kasalukuyan. Ang mga alaala ng nakaraan ay bumabalik ng walang babala. Itinatapon ako sa araw na yon. Araw ng kasal namin. Naaalala ko ang bawat detalye. Ang puting rosas na nakapalibot sa simbahan, ang musika ng violin na tumutugtog sa likod habang naglalakad ako sa aisle, at ang ngiti ni Leo. Oo, si Leo. Ang lalaking handang ibigay ang lahat para sa akin, handang ipaglaban ako kahit kailan. Ngunit sa kabila ng lahat, tumakas ako. Tumakas ako hindi dahil hindi ko siya mahal, kundi dahil natakot ako. Natakot akong sumugal sa isang bagay na hindi ko lubos na maintindihan. Ang pag-ibig. Sa loob ng mga taon, ang takot na yon ang naging anino ko. Kahit saan ako magpunta, dala ko ang bigat ng desisyon kong iyon. Sinubukan kong magpatuloy. Nagtrabaho ako, nakipagkilala sa ibang lalaki, naglakbay sa iba't ibang lugar. Ngunit sa bawat hakbang, laging bumabalik ang tanong, ano kaya kung hindi ako tumakas? Ano kaya kung sinubukan kong manatili? Ngayon, narito ako sa isang hotel, nakaupo sa gilid ng kama. Hawak ang isang piraso ng papel na tila kumakain sa akin ng buo. Ang papel na yon ang paanyaya sa kasal ni Leo, ang kanyang kasal sa ibang babae. Sa wakas, sabi ng puso ko, natagpuan na niya ang isang taong hindi tatakbo palayo. Ngunit sa likod ng tuwa para sa kanya, may kirot. Isang matalim na kirot na pumipilas sa akin. Tinatanong ako kung bakit hindi ako ang babaeng yon.
Kinabukasan ng kasal. Sa loob ng maraming linggo, pilit kong iniiwasan ang pagpunta. Ngunit ngayong gabi, tila may puwersang humihila sa akin. Muli kong binasa ang paanyaya. San Sebastian Church, 3:00 ng hapon. Napakalapit ng lugar. Napakalapit, ngunit napakalayo. Tumayo ako at naglakad papunta sa bintana. Bukas ang kurtina. Mula sa taas ng hotel, tanaw ko ang mga ilaw ng lungsod, kumikislap sa kadiliman ng gabi. Naisip ko, ilang beses ko nang sinubukang kalimutan siya. Ngunit ang mga liwanag na ito, ang mga alingawngaw ng alaala, ang bawat yapak na iniwan namin sa mundo, lahat ng yun ay paalala na hindi ko siya kayang burahin. Ang puso ko'y kumakabog, mabilis at hindi pantay. Ang mga kamay ko'y nanginginig. Sa kabila ng takot at pagdududa, kinuha ko ang coat ko at lumabas ng silid. Ang hangin sa labas ng hotel ay malamig, ngunit hindi iyon sapat upang patigilin ako. Naglakad ako ng parang may direksyon, ngunit sa totoo lang, wala akong tiyak na plano. Alam ko lang na kailangan kong makita siya kahit mula sa malayo. Pagdating ko sa simbahan, nakapagtataka ang katahimikan. Walang tao sa paligid. Nakatayo lang ako sa gilid ng pintuan. Ang mga mata ko'y tila naghahanap ng sagot sa kawalan. Ang loob ng simbahan ay madilim. Tanging ang mga kandila sa altar ang nagbibigay liwanag. Sa sandaling iyon, bumalik ang lahat ng alaala. Ang saya, ang takot, ang sakit. Biglang narinig ko ang mga hakbang sa likod ko. Napalingon ako at doon ko siya nakita. Si Leo, nakasuot ng itim na coat, mukhang pagod ngunit kalmado. Hindi ko inaasahan ang pagkakataong ito. Hindi ko inaasahan na kami magkikita bago pa magsimula ang kasal. Ikaw? Tanong niya. Ang tinig niya'y puno ng pagtataka, ngunit may halong sakit. Hindi ko alam kung paano sasagot. Ang mga salita ko'y tila nawala sa hangin. Nakatingin lang ako sa kanya, sinusubukang intindihin ang lahat ng damdaming bumabalot sa akin. Anong ginagawa mo rito? Dagdag niya. At sa pagkakataong yon, ang tono niya'y mas matalim. Hindi galit, ngunit puno ng tanong na tila matagal niyang gustong itanong. Hindi ko alam, sagot ko. Ang boses ko'y halos bulong. Gusto ko lang makita ka. Tumawa siya ng malungkot. Matagal na kitang gustong makita, pero hindi mo ako binigyan ng pagkakataon. Ang mga salitang iyon ay parang kutsilyo sa puso ko. Gusto kong magpaliwanag. Gusto kong sabihin sa kanya ang lahat ng dahilan kung bakit ako tumakas. Ngunit sa sandaling iyon, tila hindi na mahalaga ang mga paliwanag. Nandito ako para magpaalam, sabi ko. At sa wakas, nalaman ko kung bakit ako narito. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kayang dalhin ang bigat ng ginawa ko sa'yo. Gusto kong makita kang masaya. Kahit hindi ako ang dahilan. Tumitig siya sa akin ng matagal. Ang mga mata niya'y puno ng damdamin, galit, lungkot, at pagmamahal. Hindi ko tiyak, ngunit isang bagay ang sigurado. Hindi na kami maaring bumalik sa kung ano kami dati. Binitiwan niya ang isang malalim na hininga bago magsalita. Hindi pa huli ang lahat. Ang mga salitang yon ay pumigil sa paghinga ko. Ano? Lumapit siya sa akin. Ang mga hakbang niya ay mabigat. Hindi pa ako kasal. Hindi pa ako sigurado. Ang tono niya'y puno ng pag-aalinlangan. Tila pilit na hinahanap ang tamang sagot sa puso niya. Bago pa ako makapagsalita, narinig namin ang tunog ng mga papalapit na hakbang. Napalingon kami pareho at doon lumitaw ang isang babae. Ang babaeng ikakasal niya. Nakasuot siya ng puting damit, maganda at simple. Ngunit ang ekspresyon niya ay puno ng tanong. Ano ang ginagawa mo rito? Tanong niya. Ang tinig niya'y kalmado ngunit matalas. Ang mga mata niya'y nakatingin sa akin, hindi kay Leo. Hindi ko alam ang isasagot. Ang mundo ko'y tila bumaliktad at sa sandaling iyon, alam kong ang susunod na mangyayari ang magtatakda ng lahat. Pagkagising ko kinabukasan, parang may halimaw na nakadagan sa dibdib ko. Ang bigat ng bawat hininga, ang hapdi ng bawat pintig ng puso.
Ang balita'y kumalat na ikakasal na siya. Ang lalaking tinakasan ko, ang lalaking iniwan ko sa altar, ang lalaking hindi ko kailanman nakalimutan. Sa loob ng maraming taon, sinubukan kong itapon ang alaala niya tulad ng isang sirang litrato. Binura ko ang mga mensahe niya, itinapon ang mga regalong ibinigay niya, at iniwasan ang mga lugar na may bakas ng kanyang presensya. Ngunit ang lahat ng iyon ay walang silbi. Ang mga mata niyang tila dagat na lumulunod sa akin, ang mga kamay niyang laging handang umalalay, ang ngiti niyang kayang pawiin ang kahit anong takot. Lahat ng iyon ay parang tattoo sa kaluluwa ko. Hindi mabura, hindi matanggal. Ngayon, ikakasal na siya. Sa iba. Sa babaeng pinili niya matapos kong sirain ang puso niya. Pinilit kong bumangon mula sa kama, ngunit tila ang buong katawan ko'y nagprotesta. Napatingin ako sa salamin. Sino ang nasa harapan ko? Mukha akong estranghero. Ang mga mata ko'y namamaga mula sa magdamag na pag-iyak. Ang buhok ko'y magulo at ang balat ko'y maputla. Hindi ko alam kung anong klaseng lakas ang nagtulak sa akin para tumayo. Marahil ito'y ang pagnanasang makita siya muli, kahit pa alam kong hindi na ako bahagi ng buhay niya. Nagdesisyon akong pumunta sa simbahan kung saan gaganapin ang kasal. Alam kong mali ito. Alam kong wala akong karapatang guluhin ang araw na yon. Pero may isang bahagi sa puso ko na hindi mapigil. Isang bahagi na naghahangad ng sagot, ng closure, ng kahit ano para lang maibsan ang bigat ng nararamdaman ko. Pagdating ko sa lugar, napatigil ako sa harap ng malaking pintuan ng simbahan. Ang mga bulaklak na puti at asul na nakapalibot sa pasilyo ay tila mga palatandaan ng bagong simula. Nang simula na wala ako. Tumayo ako sa gilid. Pilit na ikinukubli ang sarili sa mga tao. Ayokong makita nila ako. Ayokong makita niya ako. Nagsimula na ang seremonya. Narinig ko ang tunog ng organ, ang mga yapak ng bride, ang bulungan ng mga bisita. Tumitig ako sa loob mula sa siwang ng pintuan. Nandoon siya. Suot ang itim na suit na perpektong bumagay sa kanyang matikas na tindig. Ang mukha niya'y puno ng kasiyahan, ng pag-asa, ng pagmamahal. Parang hindi na siya ang lalaking iniwan ko noon. Hindi ko alam kung masaya ako para sa kanya o nasasaktan ako dahil hindi na ako ang dahilan ng kanyang ngiti. Pumasok ang bride. Suot ang napakagandang puting gown. Ang bawat galaw niya'y elegante. Parang prinsesa sa isang kwento. Nang tumingin siya kay Daniel, oo, Daniel ang pangalan ng lalaking iyon, naramdaman ko ang bigat ng mundo. Ang paraan ng pagtitig niya sa kanya, parang siya lang ang tao sa buong simbahan. Ganito rin ako tumingin sa kanya noon, ganito rin siya tumingin sa akin. Habang naglalakad ang bride papunta sa altar, unti-unting bumilis ang tibok ng puso ko. Ang mga kamay ko'y nanginginig. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. May bahagi sa akin na gustong sumigaw, gustong pigilan ang kasal. Ngunit may bahagi rin sa akin na nagsasabing wala na akong karapatan, wala na akong lugar sa mundo niya. Nagsimula ang panunumpa. Lumuhod sila sa harap ng pari, magkahawak kamay, tila walang ibang tao sa paligid. Pinilit kong hindi umiyak, ngunit ang luha ko'y inilalantad, ang lahat ng emosyon na pilit kong tinatago. Kung sino man ang may dahilan kung bakit hindi dapat maganap ang kasal na ito, magsalita na ngayon o habang buhay na manahimik, sabi ng pari. Nagtagal ang katahimikan. Ang bawat segundo'y parang buong taon. Tumingin ako sa kanya, umaasang may kahit konting pag-alinlangan sa kanyang mga mata. Ngunit wala. Wala ni katiting na pagdududa. Siya ang lalaking handang magpatuloy, habang ako'y nananatiling nakakulong sa nakaraan. Habang tumatagal, naramdaman kong hindi ko na kayang manatili roon. Tumalikod ako, handang umalis, handang tanggapin na ito na ang wakas. Ngunit hindi pa ako nakakalayo nang may narinig akong tinig mula sa loob ng simbahan. Isang tinig na pamilyar, isang tinig na hindi ko inaasahang marinig. Sandali. Tumigil ang lahat. Ang mga tao'y nagulat. Ang pari,
Napatigil. Ang bride ay napatingin sa kanya. At ako, nanigas sa kinatatayuan ko. Si Daniel ang nagsalita. Nakatingin siya sa bride. Ngunit ang mga mata niya'y tila lumihis. Tila may hinahanap. Tila ako ang kanyang tinitingnan. Hindi ko kayang gawin ito. Sabi niya, ang boses niya'y puno ng tensyon, puno ng emosyon. May isang tao na hindi ko pa nalilimutan. Hindi ko kayang ikasal nang hindi ko alam kung ano ang tunay na nararamdaman niya. Naramdaman ko ang mga mata ng lahat sa akin. Ang mga bisita'y nagbulungan. Ang bride ay namutla. Ngunit si Daniel, hindi niya inalis ang tingin niya sa akin. Kung nandito ka, dagdag niya, sabihin mo kung ano ang nararamdaman mo. Sabihin mo kung bakit mo ako iniwan. Ang mundo ko'y parang huminto. Ang mga hakbang ko papalayo ay naging mabigat. Hindi ko alam kung paano sasagot. Ngunit alam kong ito ang sandaling hindi ko pwedeng palampasin. Naglakad ako pabalik, papasok sa simbahan. Nakatingin sa kanya. Ang mga tao'y nagbigay daan. Ang bawat hakbang ko'y parang dagundong sa loob ng puso ko. Tumayo ako sa harap niya, sa pagitan niya at ng bride. At sa sandaling iyon, sinabi ko ang isang bagay na hindi ko kailanman inasahan. Hindi ko alam kung paano ako nakarating sa simbahan. Parang lumilipad ang mga paa ko habang tinatahak ang maalikabok na kalsada. Ang hangin malamig, ngunit hinihingal ako. Hindi dahil sa pagod, kundi sa bigat ng nararamdaman. Kasing bilis ng tibok ng puso ko ang mga hakbang ko. Bawat tunog ng kampana, parang sinasaksak ako ng alaala ng gabing yon. Ang gabi na iniwan ko si Daniel. Sa harap ng makapal na pintuan ng simbahan, huminto ako. Naramdaman ko ang paghinga ko, mabilis, malalim, pero pilit kong pinakalma ang sarili ko. Hindi ko alam kung anong magiging reaksyon niya kapag nakita niya ako. Hindi ko alam kung may karapatan pa akong humarap sa kanya, lalo na ngayon, sa araw ng kasal niya. Sa araw na ikakasal siya sa iba. Pinilit kong itulak ang pinto. Mabigat, malamig. Parang sinasadya nitong pigilan ako sa pagpasok. Nang tuluyang bumukas ang pintuan, bumungad sa akin ang tanawin na tila isang eksena sa pelikula. Ang bulaklak na puti, ang mga tao na nakaayos, ang musika ng bayolin na tila humahaplos sa bawat sulok ng lugar. At si Daniel, nakaupo siya sa harapan, mukhang kalmado, nakasuot ng itim na suit na masyadong formal para sa lalaking kilala ko noon. Ang Daniel na yon ay ibang-iba sa Daniel na iniwan ko. Hindi ko maiwasang humakbang papasok. Hindi ko alam kung bakit ako narito. Pero ang puso ko, parang hinahatak ako palapit sa kanya. Hindi ko na namalayan ang mga mata ng ibang tao na unti-unti nang napapansin ang presensya ko. Ang mga bulungan, ang mga tanong, ang mga mata na nagtatanong kung sino ako. Pero wala akong pakialam. Ang tanging mahalaga ay siya. Nang tumingin siya sa direksyon ko, tumigil ang mundo. Si Daniel, ang lalaking minahal ko, ang lalaking sinaktan ko. Ang mga mata niyang mapupungay, nagtatanong, naguguluhan, pero hindi ko masabi kung galit ba siya o masaya. Tumayo siya, mabagal, parang natatakot, pero hindi niya inalis ang tingin sa akin. Daniel. Ang tanging nasabi ko, hindi niya ako sinagot. Tumayo siya ng tuluyan. Ang mga bisig niya nakalugmok sa tagiliran. Ang tensyon sa pagitan namin, nararamdaman ko, parang ang hangin sa simbahan ay biglang bumigat. Naglakad siya palapit sa akin. Ang mga hakbang niya mabagal, marahan. Parang sinusukat ang distansya. Parang sinisigurado kung totoo bang narito ako. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya, halos bulong. Pero ramdam ko ang sakit sa boses niya. Hindi ako nakasagot. Hindi ko alam ang tamang sagot. Paano ko ipapaliwanag ang lahat? Paano ko sasabihin na ang gabi ng kasal namin, ang gabi na dapat ay simula ng panghabang buhay na pangako, ay gabi rin ng pinakamalaking pagkakamali ko? Nainiwan ko siya dahil natakot ako, dahil hindi ko alam kung paano magmahal ng ganap nang walang pag-aalinlangan. Daniel, patawad. Bulong ko. Pero alam kong walang sapat na salita para maibalik ang nasira. Hindi ko alam kung bakit ako narito.
Pero alam mo lang na ano, putol niya. Ang boses niya mas matalas pero puno ng kirot. Na kaya mong guluhin ang buhay ko ulit? Na kaya mong lapitan ako pagkatapos ng lahat ng ginawa mo? Ang mga mata niya, puno ng galit, puno ng sakit. Pero sa likod ng galit na yon, naramdaman ko pa rin ang pagmamahal. Iyon ang lalaking minahal ko, ang lalaking pinagpalit ko sa takot. At ngayon, narito ako, pinipilit hanapin ang sarili ko sa kanya. Daniel, hindi kita iniwan dahil hindi kita mahal. Sabi ko, pilit na nilalabanan ng luha. Iniwan kita dahil natakot ako. Natakot akong hindi kita kayang mahalin ng tama. Pero ngayon, alam ko na ikaw ang mundo ko. Tumahimik siya. Ang simbahang kanina'y puno ng musika, ngayon ay tahimik na, para bang lahat ng tao ay naghihintay ng susunod na mangyayari. Ang mga mata niya naglalaro sa pagitan ng galit at pag-unawa. Pero hindi ko alam kung anong nararamdaman niya. Hindi ko alam kung may pag-asa pa. Hindi mo na ako mahal, hindi ba? Tanong ko. Ang boses ko basag mahina, pero kailangan kong marinig ang sagot niya. Tumitig siya sa akin, ang mga mata niya mahigpit, parang pilit na itinatago ang nararamdaman niya. Mahal kita, anya, ang boses niya mabagal, puno ng kirot. Pero hindi kita mapapatawad. Ang mga salitang yon, parang mga punyal na tumarak sa puso ko. Mahal niya ako, pero wala na. Tapos na. Tuluyan na. Hindi ko alam kung paano tatanggapin niyon. Mahal niya ako. Pero ang sakit na iniwan ko, mas malalim kaysa sa pagmamahal niya. Hindi ko na namalayan kung paano ako lumabas ng simbahan. Parang binuhat ako ng hangin. Parang ang mga paa ko ay hindi na sa akin. Naririnig ko pa ang mga bulungan ng mga tao, ang tunog ng kampana. Pero ang lahat ng yon ay parang malayo na. Ang puso ko, basag, wasak. Pero ang tanging naiisip ko lang ay ang huling mga salitang binitiwan ni Daniel. Paglabas ko sa pintuan, doon ko siya nakita. Ang babaeng ikakasal kay Daniel. Nakasuot siya ng puting bestida, ang mukha niya maliwanag, pero may kakaibang lungkot sa mga mata niya habang nakatingin sa akin. Alam ko kung sino ka, sabi niya, mabagal, malinaw. At alam kong hindi siya kailanman magiging akin. Ang mga salitang yon, bumalikwas sa akin. Ano ang ibig niyang sabihin? Bakit niya iyon sinabi sa akin? Hindi ko alam, pero sa loob-loob ko, alam kong may ibig sabihin ang mga salita niya. Isang bagay na hindi ko pa kayang tanggapin. Nasa loob ako ng kotse, nakaparada sa tapat ng simbahan. Ang lakas ng tibok ng puso ko, parang gusto nitong tumalon mula sa dibdib ko. Hindi ko alam kung bakit ako narito. Hindi ko alam kung tama ba na bumalik ako sa eksenang iniwan ko, sa lalaking iniwan ko. Pero narito ako at wala nang atrasan. Ang ganda ng araw na ito. Maliwanag ang kalangitan, banayad ang hangin. Parang perpektong araw para sa isang kasal. Napanood ko sila mula sa malayo, ang mga bisita na nakangiti, ang mga bulaklak na nagkalat sa paligid. Ang lahat ay mukhang masaya. Pero ako ang tanging taong hindi dapat naririto. Ako ang tanging taong hindi masaya. Nang bumaba siya mula sa sasakyan, muntik na akong tumigil sa paghinga. Si Enrico, ang lalaking minsang nangako na mamahalin ako habang buhay. Ang lalaking minsang iniwan ko sa altar, mahigit 3 taon na ang nakalipas. Ngunit ngayon, ibang babae ang hawak niya sa braso. Ang babaeng mapapangasawa niya. Ang sakit. Hindi ko inaasahang ganito kasakit. Akala ko, natanggap ko na ang lahat. Akala ko, napatawad ko na ang sarili ko sa ginawa kong pagtakbo. Pero ang makita siya ngayon, na nasa harap ng altar para sa ibang tao, parang hinugot ang puso ko mula sa dibdib ko at tinapon sa lupa. Hindi ko alam kung dapat ba akong bumaba ng kotse. Hindi ko alam kung may karapatan pa ba akong makialam sa buhay niya. Pero ang mga paa ko, tila may sariling isip. Hindi ko na malayang bumababa na ako. Tinatawid ang kalsada papunta sa simbahan.
Naririnig ko ang boses ng konsensya ko, sinasabing huwag. Pero tila bingi ako. Hindi ko kayang pigilan ang sarili ko. Nang makapasok ako sa loob ng simbahan, nagsimula ng maglakad ang bride sa aisle. Ang ganda niya, nakangiti. Parang walang alalahanin sa mundo. Nakatingin siya kay Enrico na para bang siya lang ang tao sa buong mundo. At si Enrico, ganun din ang tingin sa kanya. Hindi ko maipaliwanag ang kirot sa dibdib ko. Parang sinasaksak ako ng paulit-ulit, pero hindi ako mamamatay. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin kay Enrico na ako ang nararapat sa kanya, na ako ang babaeng minahal niya, na ako ang dapat niyang pakasalan. Pero paano ko sasabihin iyon? Gayong ako rin ang sumira sa pangarap namin. Ako ang tumakas. Ako ang nagdulot ng lahat ng sakit na ito. Tumigil ako sa gitna ng simbahan. Naramdaman ko ang mga mata ng ilang tao, nagtatanong kung sino ako. Pero hindi ako gumalaw. Nakatingin lang ako kay Enrico na ngayon ay nakatingin din sa akin. Napansin niya ako. Nakita niya ako. At sa isang iglap, nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Mula sa saya, naging tanong. Mula sa tanong, naging galit. Parang binabalikan niya ang lahat ng alaala ng ginawa ko sa kanya. Lumapit siya sa akin. Iniwan ng bride na nakanganga sa gitna ng aisle. Ang bigat ng mga hakbang niya. Parang bawat paglapit ay may kasamang galit. Nang tumigil siya sa harap ko, hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Hindi ko alam kung paano ko siya haharapin. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya, malamig ang boses. Hindi ko siya masagot. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag ang lahat ng ito. Bakit ka pa bumalik? Dagdag niya, mas malakas na ngayon ang tono. Para guluhin ang araw na ito? Enrico, ang tanging nasabi ko, pero hindi ko alam kung paano ko itutuloy. Alam mo ba kung gaano kahirap para sa akin na kalimutan ka? Alam mo ba kung gaano kahirap na patawarin ang sarili ko dahil naniwala ako sa'yo? Dahil naniwala ako na hindi mo ako iiwan? Ang sakit ng mga salita niya. Pero alam kong totoo ang lahat ng yon. Hindi siya nagsisinungaling. Ako ang may kasalanan. Ako ang sumira sa kanya. Bakit mo ako iniwan? Tanong niya. Mas mahina na ngayon ang boses. Bakit? Hindi ko alam kung paano sasagutin ang tanong na yon. Pero bago ako makapagsalita, may narinig kaming malakas na sigaw mula sa labas ng simbahan. Napaikot ang lahat ng tao at ako rin. Ang bride, naiwan sa gitna, nakatingin sa amin. Pero parang hindi niya alam kung ano ang gagawin. Pumasok ang isang lalaki, basang-basa ang suot, parang hinabol ng ulan kahit wala namang ulan sa labas. Hawak niya ang isang bagay sa kamay at nang makita ko kung ano yon, nanlaki ang mga mata ko. Isang baril. Enrico! Sigaw niya, galit na galit. Walang kasalang magaganap. Walang makagalaw, lahat ng tao natulala. Ako? Naramdaman ko ang malamig na pawis sa noo ko. Sino ang lalaking ito? Bakit siya nandito? Pero bago ko pa masagot ang tanong sa isip ko, itinutok niya ang baril kay Enrico. At sa isang iglap, may narinig akong putok. Pagkaraang umalis ako sa simbahan noong gabing iyon, akala ko'y kaya kong mabuhay nang walang bigat sa puso. Ngunit mali ako. Ang bawat araw na lumipas ay parang pag-inom ng mapait na gamot. Isang paalala ng sugat na ako rin ang gumawa. Hindi ko alam kung paano ko nagawa yon kay Rian. Ang lalaking walang ibang ginawa, kundi mahalin ako. Ang lalaking handang isakripisyo ang lahat para sa akin. Pero tumakbo ako, dala ng takot, ng pag-aalinlangan, nang hindi maipaliwanag na kaba sa dibdib. Ngayon, ilang taon na ang lumipas. Akala ko'y naitapon ko na ang lahat ng alaala namin. Ngunit bakit tila hinahabol pa rin ako ng mga ito? Ang balita ay dumating sa akin tulad ng isang hampas ng alon sa isang tahimik na dalampasigan. Ikakasal na si Rian. Sa iba. Hindi ko alam kung paano ko nalaman. Marahil ay dahil sa mga kaibigan kong hindi mapigilan ang kanilang dila. O baka naman dahil sinadya kong alamin, kahit wala na akong karapatan.
Ang mahalaga'y alam ko na, at ang kaalamang iyon ay parang nagbukas ng isang pinto sa nakaraan na matagal ko nang sinubukang isara. Sa gabing ito, hindi ko mapigilan ang mga matang maglakbay sa dilim ng aking silid. Ang tunog ng ulan sa bubong ay tila musika ng pagsisisi. Sa aking mga kamay, hawak ko ang isang lumang litrato namin ni Rian. Kuha iyon sa isang parke noong bagong kasal pa lang ang mga kaibigan namin. Nakayakap siya sa akin habang nakangiti. Ang mga mata niya'y puno ng pangarap na kasama ako. Hindi ko kayang tingnan yun ng matagal. Kaya't itinabi ko, ngunit ang bigat sa dibdib ko'y hindi nawala. Bakit, Rian? Bulong ko sa hangin, bagamat ang tanong na yon ay para sa sarili ko. Bakit ko siya iniwan? Bakit ko hinayaang mawala ang isang taong tulad niya? Sa kabila ng lahat ng pagmamahal na ipinakita niya, bakit hindi ko siya kayang suklian ng parehong tapang? Naputol ang aking pag-iisip nang marinig ko ang tunog ng aking telepono. Isang mensahe mula sa matalik kong kaibigan si Carla. Ikaw ba ang nakita kong bumisita sa simbahan kanina? Tanong niya. Natigilan ako. Hindi ko alam kung paano sasagutin niyon. Oo, bumisita ako sa simbahan. Ang parehong simbahan kung saan dapat nangyari ang kasal namin ni Rian. Hindi ko alam kung bakit ako naroon. Marahil ay umaasa akong makakahanap ako ng sagot sa damdaming matagal ko nang itinatago. Ngunit ang sagot ay hindi ko nakita. Ang nakita ko lamang ay ang altar na nagpaalala sa akin ng gabing iyon. Nang gabing tumakbo ako sa gitna ng ulan, ang puting bestida ko'y basang-basa habang tinatanaw ko ang mga kandila sa loob. Ang mga kandila na ngayon ay tila mga multong bumubulong ng bakit. Hindi ako sigurado kung ako nga iyon. Sagot ko kay Carla, kahit alam kong hindi siya naniniwala. Kung ikaw nga, baka oras na para magpaalam ka na sa nakaraan. Ang mga salitang iyon ay tumama sa akin tulad ng isang malakas na suntok. Magpaalam. Pero paano? Paano kung ang nakaraan na yon ang tanging bagay na nagpapanatili sa akin ngayon? Paano kung ang pagkawala ni Rian ay para bang pagkawala ng kalahati ng pagkatao ko? Bumangon ako mula sa kama at lumapit sa bintana. Sa kabila ng ulan, kitang-kita ang liwanag sa malalayong bahay. Ang bawat ilaw ay tila may sariling kwento. Mga kwento ng mga taong hindi ko kilala, ngunit iniisip kong mas masaya kaysa sa akin. Kung ikakasal si Rian, ibig sabihin ba nito'y tuluyan na siyang nakalimot sa akin? Ibig sabihin ba'y wala nang bakas ng pagmamahal na minsang naging atin? Hindi ko na malayang tumutulo na pala ang mga luha ko. Rian! Bulong ko ulit. Tila umaasang maririnig niya kahit nasa malayo siya. At sa gitna ng katahimikan ng gabi, bigla kong naisip ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Paano kung pumunta ako sa kasal niya? Hindi para manggulo, hindi para humingi ng tawad, kundi para makita ko siyang masaya. Para makita kong tama ang desisyon ko noong gabi ng kasal namin. Ngunit may isa pang bahagi ng puso ko ang nagsasabing huwag. Ano ba ang karapatan kong magpakita? Ano ba ang karapatan kong guluhin ang buhay niya ngayon? Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, alam kong hindi ako mapapakali hanggat hindi ko siya nakikita. Kinuha ko ang isang jacket at tinignan ang sarili sa salamin. Ang babaeng tumitig sa akin ay hindi na ang parehong babaeng tumakbo noong gabing yon. Siya ay pagod, sugatan at puno ng panghihinayang. Ngunit sa kabila ng lahat, may natitira pang apoy sa loob niya. Isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Habang naglalakad ako palabas, naramdaman ko ang malamig na hangin ng gabi. Ang ulan ay unti-unti nang humihina, ngunit ang puso ko'y tila lalo pang bumibigat. Sa bawat hakbang, naririnig ko ang tanong sa isip ko. Ano ang gagawin mo kapag nakita mo siya? Magpapakilala ka ba? O mananatili kang anino ng nakaraan niya? Nang makarating ako sa kalsada, isang bagay ang biglang nakapukaw ng pansin ko. Isang lalaking nakatayo sa ilalim ng poste ng ilaw, basang-basa ng ulan, ngunit tila walang pakialam. Nang lumapit ako, natigilan ako.
Ang lalaking iyon ay si Rian. Nagtama ang aming mga mata at sa sandaling iyon, alam kong hindi ito aksidente. Ang gabi ay tila isang larawang guhit ng alaala. Madilim, malamig, at puno ng mga tanong na hindi ko kayang sagutin. Nakaupo ako sa likod ng sasakyan. Ang mga kamay ko'y nanginginig habang hawak ang isang bote ng alak na hindi ko alam kung paano napunta sa mga kamay ko. Nasa harapan ko ang simbahan kung saan magaganap ang kasal ni Adrian. Ang lalaking minsang naging mundo ko. Ang lalaking iniwan ko sa altar. Hindi ko alam kung ano ang nagdala sa akin dito. Hindi ko alam kung bakit. Sa kabila ng mga taon, ang pangalan niya ay nananatiling nakaukit sa bawat tibok ng puso ko. Sinubukan kong kalimutan. Sinubukan kong tanggapin na ang ginawa ko ay tama. Na ang pagtakas ko sa gabi ng kasal namin ay isang desisyon na kailangang mangyari. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, ang mga gabi, ang mga taon, hindi ko maialis ang tanong sa isip ko. Paano kung nanatili ako? Hinipan ng malamig na hangin ang buhok ko at narinig ko ang tunog ng mga kampanang nag-aanunsyo ng paparating na seremonya. Ang bawat tunog ay tila martilyo sa dibdib ko, pinapaalala kung gaano ko siya sinaktan. Alam kong wala akong karapatang pumunta rito. Alam kong wala akong puwang sa mundo niya. Pero hindi ko mapigilan ang sarili ko. Gusto kong makita siya. Gusto kong makita kung masaya siya. Gusto kong makita kung tunay na nakalimutan niya ako. Mula sa malayo, nakita ko siyang bumaba mula sa isang itim na kotse. Suot niya ang itim na tuksedo na minsan naming pinili para sa kasal namin. Napalunok ako. Pilit nilalabanan ang init ng mga luha. Nasa tabi niya ang babaeng nakaputing gown. Ang babaeng papakasalan niya. Maganda siya. Perpekto. Halos parang isang diwata. Ngunit hindi iyon ang pumukaw sa akin. Hindi iyon ang nagpatigil sa paghinga ko. Ang mga mata ni Adrian, ang mga mata niyang minsang tumingin sa akin na puno ng pagmamahal. Ngayon, may kakaibang lungkot na namamalagi roon. Isang anino na hindi ko inaasahan. Hindi ko alam kung iniisip ko lang, pero parang may kulang. Parang hindi siya masaya. Sinundan ko sila ng tingin habang naglakad papasok sa simbahan. Ang bawat hakbang niya ay parang martilyo sa puso ko. Pinapaalala sa akin na hindi ko na siya maibabalik. Hindi ko na maibabalik ang mga panahong magkasama kami, ang mga tawanan, ang mga pangakong binitiwan, ang mga pangakong binaliko. Gusto kong tumakbo palayo. Gusto kong umalis. Pero parang may mga ugat na nakapirme sa paanan ko. Pilit akong pinipigilang gumalaw. Hanggang sa bumukas ang pinto ng simbahan at narinig ko ang tunog ng organo. Ang simula ng seremonya. Ang simula ng pagtatapos. Hindi ko alam kung paano o bakit. Pero biglang parang may humatak sa akin papasok. Hindi ko namalayan ang mga hakbang ko. Hindi ko namalayan ang paghinga ko. Basta naramdaman ko na lang ang malamig na sahig ng simbahan sa ilalim ng sapatos ko, ang amoy ng mga bulaklak, ang bigat ng mga mata ng mga tao sa paligid. Ang bawat hakbang ko ay parang sigaw ng konsensya ko. Sinasabing, huwag, tumigil ka. Pero hindi ko magawa. Hindi ko kayang tumigil. Sa wakas, narating ko ang likod na bahagi ng simbahan. Nakatago ako sa likod ng mga haligi, pilit na pinipigilan ang sarili kong umiyak. Nakita ko si Adrian, nakatingin sa babaeng nasa altar. Nakita ko ang nangiti sa labi niya, pero hindi ko alam kung totoo. Hindi ko alam kung iyon ang ngiting kilala ko. Ang pari ay nagsimulang magsalita, at ang lahat ay tahimik na nakikinig. Ang bawat salita ay parang sibat sa puso ko. Pinapaalala kung ano ang nawala sa akin. Nang dumating na ang bahagi ng I do, naramdaman ko ang init ng mga luha ko. Tuluyang bumagsak. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kayang pigilan. At bago pa man makapagsalita si Adrian, bigla siyang tumingin sa gilid, sa direksyon ko. Ang mga mata namin ay nagtagpo at sa isang iglap, parang tumigil ang mundo. Nakita ko ang gulat sa mukha niya, ang tanong, ang sakit. Nakita ko ang lahat ng emosyon na pilit niyang tinatago at naramdaman ko ang bigat ng ginawa ko.
Ang bigat ng desisyon kong bumalik. Pero bago pa man ako makagalaw, bago pa man ako makahanap ng lakas na umalis, narinig ko ang boses ng babaeng nasa altar. "Adrian," sabi niya, puno ng lambing. "Hindi mo ba ako sasagutin?" Tumalikod siya sa akin at nakita ko ang pagngiti niya. Ang I do na binitiwan niya. Ang mga palakpak ng mga tao. Ang mga halakhak. Ang lahat ng yon ay parang martilyo. Paulit-ulit na tumatama sa dibdib ko. Pero bago pa man ako tuluyang mawalan ng pag-asa, bago pa man ako tuluyang mabali, naramdaman ko ang kamay sa balikat ko. Malamig, mabigat, pamilyar. Tumalikod ako at nakita ko siya, si Adrian. Hindi ko siya iniwan. Bulong niya, ang mga mata niya puno ng sakit. "Pero bakit bumalik ka pa?" Nagising ako mula sa isang panaginip na tila mas malapit sa bangungot. Ang mukha niya ang una kong naisip. Sa bawat segundo ng umaga, bumabalik ang alaala ng araw na tinakasan ko siya. Ang araw na yon ay kasing linaw ng salamin sa harap ko. Ngunit ang bigat nito ay tila isang bato sa dibdib ko na hindi kailanman natanggal. Hindi ko alam kung paano ko nagawang tumakbo palayo. Ngunit alam kong ginawa ko yon dahil natakot ako sa pagmamahal niya, sa aming hinaharap, sa sarili kong kahinaan. Ngayon, ilang taon na ang lumipas, pero ang bawat tunog ng pangalan niya ay parang kutsilyong tumatarak sa puso ko. At ngayong araw na ito, narinig ko mula sa isang kaibigan na ikakasal na siya. Sa ibang babae. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang katotohanan yon. Sa mga nakaraang taon, palagi kong iniisip na baka bumalik siya. Baka hanapin niya ako. Baka may pagkakataong muling magsimula. Ngunit hindi iyon nangyari. Sa halip, siya ang nakahanap ng iba. Isang tao na, marahil, hindi siya iiwanan. Ang ingay ng telepono ay nagpaalala sa akin na hindi ko maaaring magpakalunod sa alaala. Tumawag si Clara, ang matalik kong kaibigan, upang kumpirmahin ang balita. "Totoo ba ito?" tanong ko. Pilit na pinapanatiling kalmado ang tinig ko. "Totoo, at mukhang maligaya siya," sagot niya. May bahid ng pag-aalala sa boses. Ang sakit ng mga salitang iyon ay parang pisikal na sugat na hindi ko kayang tapalan. Hindi ko alam kung bakit, pero hindi ako makapaniwala. Maligaya siya? Paano? Paano niya nagawang maging maligaya nang wala ako? Lumipas ang ilang oras, ngunit hindi ko maalis sa isip ang balita. Ang isip ko ay naglalakbay sa nakaraan. Sa bawat sandali naming magkasama, naalala ko ang paraan ng paghawak niya sa kamay ko. Ang paraan ng pagtitig niya sa akin na parang ako lang ang mahalaga sa mundo. Naalala ko ang mga pangako niya. Mga pangakong hindi ko kailanman tinupad. At ang huling pagkakataong nakita ko siya, ang araw ng aming kasal, ang araw na tinakasan ko siya. Tumakbo ako palayo nang hindi man lang siya binigyan ng paliwanag. Iniwan ko siya sa altar, sa harap ng mga taong nagmamahal sa amin. Iniwan ko siya dahil natakot akong hindi ko kayang ibigay ang lahat ng hinihingi ng pagmamahal. Ngunit ngayong gabi, habang nag-iisa ko sa kwarto, may isang ideya na pumasok sa isip ko. Paano kung pumunta ako sa kasal niya? Hindi para guluhin ito, hindi para agawin siya, ngunit para makita ko siya. Para malaman ko kung talagang masaya na siya. Ang ideyang yon ay nagbigay sa akin ng kakaibang lakas, isang lakas na matagal ko nang hindi nararamdaman. Hindi ko alam kung tama ito, ngunit sa puntong ito, wala na akong pakialam. Kailangan kong makita siya. Habang binabagtas ko ang kalsada patungo sa lugar ng kasal, ramdam ko ang mabilis na tibok ng puso ko. Ang mga ilaw ng lungsod ay naglalaro sa aking mga mata, pero wala akong ibang iniisip kundi siya. Ano ang isusuot niya? Paano siya magmumukhang masaya? At higit sa lahat, ano ang mararamdaman niya kapag nakita niya ako? Alam kong mali ito. Alam kong wala akong karapatang guluhin ang araw na ito, ngunit hindi ko mapigilan ang sarili ko. Ang pag-ibig ko sa kanya ay mas malakas kaysa sa moralidad ko. Nang makarating ako sa lugar ng kasal,
Nakita ko ang mga tao sa labas, mga bisita na masayang nag-uusap, nagbibiro at nagbibiruan. Ang tunog ng musika ay nagmumula sa loob at ang halimuyak ng mga bulaklak ay punong-puno ng hangin. Hindi ko alam kung paano ko nagawang pumasok sa loob, ngunit sa isang iglap, naroon na ako. Ang mata ko ay agad na naghanap sa kanya, ang lalaking minsang naging akin. At doon, sa gitna ng silid, nakita ko siya. Nakasuot siya ng itim na suit, mukhang mas gwapo kaysa sa alaala ko. Ang mangiti niya ay maliwanag at ang mata niya ay puno ng kasiyahan. Isang kasiyahang hindi ko kailanman naibigay sa kanya. Sa tabi niya, nakatayo ang babaeng ikakasal, maganda, elegante, at mukhang perpekto para sa kanya. Hindi ko alam kung anong naramdaman ko sa sandaling iyon, pero ang bigat sa dibdib ko ay tila hindi na kayang tanggapin ng katawan ko. Ang bawat hakbang ko ay parang isang dagok sa puso ko, ngunit hindi ko mapigilan. Lumapit ako. Nang malapit na ako sa kanila, biglang tumingin siya sa direksyon ko. Ang mata namin ay nagtagpo, at sa sandaling iyon, parang tumigil ang mundo. Hindi ko alam kung paano niya ako nakilala agad, pero naramdaman ko ang pagkabigla sa mukha niya. Ang ngiti niya ay nawala, at ang kasiyahan sa mata niya ay napalitan ng isang emosyong hindi ko maipaliwanag. Tumigil siya sa pagsasalita, at ang lahat ng tao sa paligid namin ay tila nawalan ng halaga. "Huwag kang lumapit," bigla niyang sabi. Malamig ang boses. Ang bawat salita ay parang hampas ng latigo. Hindi ko alam kung bakit, pero ang sakit ng mga salitang yon ay mas malala kaysa sa lahat ng sakit na naramdaman ko noon. Tumigil ako, pero hindi ko magawang lumayo. Ang mata ko ay nanatili sa kanya, at sa huling pagkakataon, naramdaman ko ang pagmamahal na hindi ko kailanman nawala. Ngunit bago pa ako makapagsalita, bago pa ako makapagpaliwanag, lumapit ang babaeng ikakasal sa kanya at mahigpit siyang hinawakan sa braso. "Sino siya?" tanong niya, halatang naguguluhan. At sa sandaling iyon, tumingin siya sa akin at sinabi ang mga salitang bumura sa lahat ng pag-asa ko. "Wala siya, hindi mahalaga." Nagising ako sa tilawak ng manok sa labas ng bintana. Ang sikat ng araw ay masakit sa mata. Ngunit hindi iyon ang dahilan kung bakit ako bumangon na may mabigat na dibdib. Isa na namang araw ang lilipas na puno ng tanong, panghihinayang at mga alaala. Ngayon ang araw ng kasal niya. Ang araw kung kailan sasabihin niya ang "o" sa babaeng hindi ako. Lumabas ako ng kwarto, malagkit ang pawis sa balat, kahit malamig ang simoy ng hangin. Hindi ko alam kung paano ko kakayanin ang araw na ito. Parang ang hininga ko ay kinukuha ng bawat segundo. Pinipiga ang puso ko sa bawat pag-alala kung paano ko siya iniwan. Hindi ko pa rin maintindihan kung bakit ako tumakbo. Kung bakit ako nagpasya sa pinakamalaking kasinungalingan ng buhay ko. Mahal ko siya. Mahal na mahal. Pero bakit tila ang pagmamahal na yon ang naging dahilan para ako lumayo? Sa kusina, nakatingin ako sa tasa ng kape habang nagkukulay brown ng tubig sa ilalim ng iniinit na tubig. Mabagal ang oras, parang sinasadya. Parang nananadya ang bawat tunog ng orasan, ang bawat tibok ng puso ko. Para bang pinapaalala sa akin ng mundo na hindi na ako ang babaeng nasa tabi niya, hindi na ako ang babaeng pinili niya. 2:00 ang seremonya. Alam kong hindi ako dapat pumunta, hindi ako dapat magpakita. Pero ang damdamin ko'y tila isang bagyong hindi mapipigilan. Gusto kong makita siya, kahit sa huling pagkakataon. Gusto kong makita ang lalaking minahal ko nang higit pa sa sarili ko, kahit masakit, kahit mapait. Kahit alam kong hindi na ako bahagi ng kwento niya. Nagsuot ako ng simpleng damit, isang puting blusa at itim na palda. Parang nagdadalamhati. Hindi ko alam kung sa sarili ko o sa nawala sa amin. Humakbang ako palabas ng bahay, bitbit ang isang maliit na bag. Parang walang bigat, pero parang may dala akong buong mundo. Pagdating ko sa simbahan, ang dami ng tao. Mga bulaklak na puti at rosas ang nakapaligid sa lugar.
Ang bango nito'y parang nanunuya sa akin. Ang saya ng paligid, ang tawanan ng mga tao, ang musika ng organ. Lahat ng yon ay parang kutsilyong pumuputol sa bawat hibla ng lakas ko. Hindi ako pumasok sa loob. Tumayo lang ako sa gilid, sa may pinto, kung saan makikita ko siya nang hindi niya ako makita. At doon siya dumating. Ang barong niya'y perpekto, ang buhok niya ay maayos. Ang nangiti niya'y abot langit, pero hindi para sa akin. Hindi na ako ang dahilan ng ngiti niyang iyon. Muli, ang dibdib ko'y parang sinasakal. Parang may pumipigas sa puso ko. Pinupunit ang bawat bahagi ng kung ano ang natitira sa akin. Ang babaeng ikakasal niya ay maganda. Nakaputing bestida na may mga perlas. Simple pero elegante. Parang perpekto para sa kanya. Parang bagay silang dalawa. At doon ko naisip, baka tama nga ang ginawa ko. Baka hindi ako ang dapat niyang makasama. Baka siya ang perpekto para sa kanya, hindi ako. Pero bakit ganoon? Bakit ang sakit pa rin? Bakit parang pinaparusahan ako ng desisyon kong lumayo? Hindi ko na alam kung tama ba ang ginawa ko o kung nagkamali lang ako nang hindi ko siya pinaglaban. Nagsimula ang seremonya, nagsimula ang musika, at ang mga mata ko'y hindi na bumitiw sa kanya. Ang bawat hakbang niya ay parang martilyo sa dibdib ko, at sa bawat salita ng pari, parang mas lumalalim ang sugat na iniwan ko sa sarili ko. Hindi ko na napigilan ang luha ko. Tumulo ito ng tuluyan, tahimik, walang nakakakita. Hanggang sa dumating ang sandali, hawak niya ang kamay ng babaeng yon at ngumiti siya sa kanya tulad ng dati niyang ngiti sa akin. At nang sabihin niya ang oo, parang lahat ng bagay sa mundo ko'y bumagsak. Parang wala nang natira. Lumabas ako ng simbahan. Hindi ko na kayang manatili pa. Ang bawat hakbang ko'y mabigat. Ang bawat paghinga ko'y masakit. Pero sa likod ng simbahan, may isang pamilyar na boses. Bakit ka nandito? Napalingon ako. Siya. Nakatayo siya roon, sa likod ng simbahan, sa harap ko. Ang mga mata niya'y puno ng emosyon. Galit, lungkot, gulat. Hindi ko mawari. Hindi ko alam kung paano siya napunta roon, kung paano niya ako nakita. Bakit ka nandito? Muli niyang tanong. Mas malakas na ngayon. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag ang lahat ng ito. Ngunit ang isang bagay ay sigurado, alam kong hindi pa tapos ang kwento namin.